Wala na si Archie nang magpunta si Melay sa mansyon. Tinaon niya na wala na ito dahil sa bilin ng kanyang ama. Dapat kung ano man ang kiliting nararamdaman ni Archie ay maputol na agad iyon. Siya rin, di dapat niya ito big deal, baka wala naman talagang meaning iyon, siya lang nagpapalala. Sinimulan ni Melay maglinas sa baba bago siya naglinas sa mga silid. Pinakahuli ang silid ni Archie sa mga silid na nilinisan niya. Sa pagpasok pa lang, nahadyap na ng mata niya ang pills na kalat sa side table. Binasa niya ito at nalaman niyang para ito sa pagtulog. Naisip niya ang sinabi ni Archie, na hindi raw ito mahihirapang makatulog kung katabi siya nito. May trouble pala ito sa pagtulog. Para siyang kinain ng konsensya. Akala kasi niya paraan lang iyon ni Archie para magsinungaling, pero totoo pala na hirap itong matulog. Napabuntong hininga si Melay bago nagsimula ng mag-ayos. Pilit na inaalis ni Melay sa isipan niya ang binata pero di ito mawala-wala. Nagigilty siya sa pagwalang bahala kay Archie. Dahil alam niya na masakit ang nakaraan nito kaya ganito na lamang ang konsensya niya. Napatanong tuloy siya sa sarili niya kung talaga bang napakasungit niya kay Archie. Masama ba siya masyado sa binata? Napatunayan naman nito na hindi ito mata-pobre talaga kaya wala na yung galit niya sa binata sa unang encounter nila. Ngunit ngayon kasi kailangan niya itong iwasan, para na rin sa ama niya na inaalala siya. Lumabas na ang ugali ni Jana sa kanya kaya natatakot ang ama niya, pero talaga bang pababayaan niya si Jama na lokohin ang maglola? Natigilan sa pag-iisip si Melay nang may matandang lalaki na kasalubong niya habang pababa sa hagdan. Hindi niya ito kilala, pero baka isa ito sa kamag-anakan nila Archie. Bumati agad siya sa matanda. Magandang araw po. Magandang araw naman. Ikaw ba si Melay? Nakangiti pa ito, habang siya ay nagtataka kung sino ang nagpakilala sa kanya sa matanda. Lolo ako ni Archie. Dapat ay kasama ko ang lola niya, pero kasi may sakit ito ngayon. Pumunta lang sana ako para dalhan si Archie ng niluto ng kanyang lola. Pakilala at paliwanag nito. Ito pala ang lolo ni Archie. Inaya niya ito agad sa sala para ipagtimpla niya ng maiinom. Pumayag naman ito, at kinuha na rin niya ang dala nito para maitabi sa fridge. Masarap po itong tea. Nilapag niya ang tinimpla niya sa table. Wala pa po siya sir, baka po mga alas 7 o alas 8 ang uwi niya. Wika pa niya para malaman nito ang uwi ng apo. Gusto ho ba ninyo, tawagan ko siya para. Pinutol siya nito. Hindi na. Samadya lang naman ako para dalhin ang luto ng kanyang lola. Hindi rin naman ako magtatagal pa. At nga pala, kamusta ka naman dito? Si tatay mo at ang kapatid mo ay ayos lang ba? Pangungumusta pa nito? Ayos lang po, salamat po sa pagtatanong sir. Huwag muna akong isir, mas maganda kung lolo na lang din. Nalaman ko kasi sa lola ni Archie na ikaw at ang kapatid mong si Anisha ang tumulong sa apo namin. Nakakatuwa rin na may kinakaibigan ang apo namin. Hindi na iba ang pamilya mo sa amin, maging ikaw. Masaya kami na makatulong din sa inyo. Melay, nakakahiya nga po eh. Halos hindi makatingin ng diretso si Melay. Napakabait po ninyo sa amin. Sa atin na lang ito. Ngunit alam mo bang simula nang mawala ang mga magulang niya ay hindi na namin siya nakitang maging masaya. Palagi na lang siyang nag-uubos ng oras sa ibang bagay. Ngunit sabi ng lola niya nang makilala niya kayo ay parang bumalik ang apo namin bigla. Nakakangiti na siya, at iyon lang malaking blessing na sa amin. Tumagal din ng 2 oras ang kwentuhan nila ng lolo ni Archie dahil nasiyahan ito, at ganoon din naman si Melay. Sobrang dami niyang nalaman tungkol kay Archie, mga hobby nito at paboritong pagkain. Napakagaang kasama ng lolo ni Archie, di niya namayalan ang oras. Nakiusap si Melay sa ama niya na hihintayin niya si Archie dahil ipapaalam niya na may sakit ang lola nito. Naunawaan naman ng kanyang ama kaya pumayag ito. Bandang alas 7 naman dumating ito at nadatnan siya sa sala. Magandang gabi. Bati niya bago umalis sa prenteng pagkakaupo. Hinihintay talaga kita kasi ang lola mo may sakit siya. Galing dito ang lolo mo kanina may dalang pang-ulam para sayo.
Hindi na ito nagpalit pa ng damit, hinawakan siya nito sa kamay bago isinama palabas. Archie, ba't pati ako? Pinutol siya nito. Matutuwa si Lola kung pati ikaw kasama. At isa pa, ayaw kong maging mag-isa. Nanambalik sa kanya ang konsensya na ginawa niyang pagbaliwala kay Archie kagabi, kaya naman bumawi siya ngayon. Sumakay siya sa kotse ng walang tutol. Dal iyan na natin. Wika pa niya na tinangwa ni Archie bago binuhay ang makina. Where's Lola? Ito ang bungad ni Archie sa lolo nang nakarating sila. Sa dinang, pakain pa lang sana kami eh. Sakto pala ang dating ninyo, makakasabay namin kayo. Inanyayahan siya nito. Melay, halina samalo sa amin. Matutuwa ang asawa ko dahil kasama ka ni Archie. Sambit pa nito. Lagi kanya kwento sa akin dahil napakasimple mo daw at nakikita niyang napakabait mong bata. Walang masabi si Melay sa mag-asawa. Natuwa nga ang lola ni Archie, na may halong kilig pa. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagsalo-salo ay may dumating na bisita, si Jana. Lola, nag-aalala po talaga ako dahil sa nalaman kong may sakit ka. Nakipagbeso ito sa matanda. Si Melay ay tahimik lang. Dahil may espasyo pa kay Archie sa kabila nito, ay dito na umupo si Jana. Para siyang hangin, hindi siya nito pinapansin, na ayos lang din naman sa kanya. Hindi mo ginagalaw pagkain mo. Wika ni Archie bago siya nilagyan ng ulam. Ngunit umeksena si Jana dahil di ito nagpatalo. Nilagyan nito ng ulam ang plato ni Archie. Ikaw, kumain ka ng kumain. Alagaan mo kalusugan mo, Matamis ang ngiti nito bago hinawakan pa ang braso ni Benjamin. Masarap ang pagkain, pero nawalan talaga ng lasa nang isubo niya ito. At nawalan din siya ng gana dahil sa pagiging sweet ni Jana kay Archie. Nakatingin lang ang dalawang matanda sa kanilang tatlo, na parang ang dismayado sila na yumeksena si Jana, pero syempre ayaw niyang maging assumer. Lolo and Lola, si Mommy kasi gusto po kayo invite sa celebration ng anniversary nila sa Sunday. Wika pa ni Jana habang matamis ang ngiti. Nandito po ako para sabihin iyon. Napaismid ng lihim si Melay dahil alam naman niya na sinungaling ito. Nais lang nila na kuhanin ang loob ng pamilya ni Archie para magtamasa sa kayamanan. Hindi ako makakapangako, pero sige, tignan ko ang schedule ko. Lola ni Archie ang sumagot. Mas masaya po sana kung makakapunta kayo, and you too. Bilang nito kay Archie na may malagkit na tingin. I'll wait for you too. Asang-asa si Jana. Alam naman ni Melay na tatanggi si Archie kaya natawa siya ng lihim, pero ang sagot nito talaga namang nakapagpaiya sa iniisip niya. I'm coming. Oh, really? I'm so happy to hear that, Archie. Niyakap pa ni Jana si Archie, sa wakas pinagbigyan mo na din ako para makabawi sayo. Lola, salamat po sa suporta mo sa amin ni Archie. Rinding-rindi na si Melay, hindi na niya kaya ang mga naririnig kaya gusto na sana niyang umalis, pero baka makahalata naman ang mga ito. Tiniis na lang ni Melay. At ba't ba siya apektado? Desisyon naman ni Archie yun kaya dapat wala na siyang pake. Bahala na ito kung magpaloko ito kay Jana, matanda na ito para gabayan pa niya. Sa akin naman kung sino ang nais ng apo ko ay doon ako. Siya ang magdedesisyon sa buhay niya. Iyon ang bagay na natutunan namin ng lolo niya simula nang kausapin niya kami tungkol sa pagpili ng magiging kabiyak niya. Paliwanag ng lola ni Archie. Pasensya na pero hindi ako makakasama. Nanambalik sa isipan kong may gagawin pala kami ni Melay. Bumaling ito sa kanya at ngumiti. Nakalimutan mo na ba, hiha? Hindi ba't sasamahan mo ako sa pamamasyal? Gets naman agad ni Melay na baka ayaw ng lola ni Archie na dumalo sa paanyaya ni Jana kaya agad siyang sumang-ayon. Napansin niya na may inis sa titig ni Jana pero na-manage pa rin itong maging peke at umastang mabait sa harapan ng mag-asawa. Habang siya di na talaga kaya ang tensyon na nararamdaman niya kaya nagpaalam na lang muna siya para magpaangin. Pinalusot na lang niya na magbabanyo siya pero ang totoo nais lang niya umiwas sa dalawa. Dahil parang siya ang ipal sa love story nila eh. Pagak na natawa si Melay bago napabuntong hininga.
Samantalang si Archie ay natutuwa dahil nagawa niyang inisin si Melay. Pinalalabas kasi niya kung may magiging epekto ba kung magiging malapit siya kay Jana. Dito lang niya mapagtatanto kung itutuloy ba niya ang nararamdaman niya para sa dalaga o kalilimutan na lamang niya. Sinubukang hawakan ni Jana ang kamay niya pero inalis niya ito. Don't embarrass yourself, Jana. I thought we're having a mutual understanding. Labis itong nagtataka. Nasa sala na sila tapos na kasi siyang kumain na wala na rin siya ng gana dahil nakita niyang di naman nakakain ng maayos si Melay. Hindi naman mangyayari iyon kahit kailan eh. Natawa pa si Archie. At hindi rin ako pupunta sa anniversary celebration ng parents mo. Dahil mas gusto ko pang makasama si Melay imbis na makipagplastikan sa inyo. Napaawang ang lobby nito. Sobrang sama mo naman. Nasasakta na wika nito. Bakit, mas gusto mo ba siya? Gusto mo na ba siya? Bakit siya pa? Ito ang mga tanong ni Jana. Bakit may tutol ka kung siya nga ang gusto ko? Bakit kailangan mong question-in ang desisyon ko kung sino ang mamahalin ko o papapasukin ko sa buhay ko? Sino ka ba? Jana, you're nothing to me. Si Lola at Lolo. Gusto nila ako for you. Matapang na sagot pa rin ito. Siguro dahil mas bagay ako sa iyo, at masangat naman talaga ako compared to her. Galing siya sa squatter area, di ba? Hindi pa ba sapat sa kanya na matulungan mo? Bakit kailangang landiin ka pa niya? Napasulyap si Archie mula sa pinto. Nakita niya si Melay na nakatayo at nakikinig sa pagtatalo nila. Hindi niya ako nilandi, at mas lalong walang ginagawa ang pamilya nila sa akin. Sa totoo lang ako ang lumapit sa kanila at nakaabala. Umalis ka na, alis na. Itinataboy niya si Jana pero makapit ito. Nakita rin nito si Melay. Inayos ni Jana ang poster nito bago hinarap si Melay, sabi na nga ba't nasa loob ang kulo mo eh? Hindi ba't pinagsabihan ka na ng tatay mo? Buti pa siya no. Nahihiya siya sa ginagawa mo, pero ikaw sobrang kapal ng mukha mo. Jana, mahinahon ang sohi ni Archie dahil ayaw niyang marinig pa ng dalawang matanda na may nangyayaring pagtatalo. What? Totoo naman sinisira niya ako sa'yo kasi gusto niya. Pinutol na ito ni Melay. Sinisira? Bakit may narinig ka na ba mula sa akin na ipinakalat ko? Siguro nga dapat kong sabihin sa kanila na sinungaling ka talaga pati ang parents mo. Nakita mo na ugali niya. Sinisira niya ako sa inyo. Paawang bumalik si Jana sa kanya pero ang atensyon niya ay na kay Melay. Go ahead and tell me. Utos niya kay Melay habang kalmadong nakatingin. Sinadya niyang galitin ka at ibalik ang trauma mo kasi naiinis siya na trintrato mo siyang parang wala lang. Gusto rin nila ng pamilya niya na makuha ang loob ninyo para sa kayamanan. Malaking tulong daw kasi iyon sa negosyo nila. Lahat iyon narinig ko kaya kami nag-uwi, pero kinimkim ko lang kasi sabi ni tatay hindi kami dapat makialam sa buhay ninyo dahil trabahador lang kami. Pero hindi na kaya ng konsensya ko na ilihim ang totoo niyang pakay kaya sa maniwala man kayo o hindi, iyon ang totoo. No, halos manginig sa kaba si Jana. Si Melay naman ay nagpaalam na uuwi na. Ngayong nasabi ko na, sa tingin ko dapat umuwi na ako. Pasensya na sa naidulot naming abala. Ngunit bago ito makalayo ay hinabol niya muna ito. Hindi naman kita pinapaalis. Pero hindi mo naman talaga ako kailangan. Hinagkan niya si Melay pero panandalian lang. Sapat na ba nakatunayan ito na ikaw ang kailangan ko at hindi si Jana? Hawak ni Archie ang kamay niya nang pumasok muli sila sa mansyon ng lolo't lola nito. Nagulat pa nga ang dalawang matanda, habang si Jana ay nakatitig lang sa kamay nila. Natawa pa ito bago nagsalita. What's the meaning of this? In front of me. Nasaan ang respeto? Unang-una ikaw ang walang respeto, hiha. Nagsalita na ang lola ni Archie. Walang masama sa ginagawa nila dahil single naman silang dalawa. Hindi ka naman nobya ng apo ko, di ba? So, you have no right to question his decision. Jana, ayaw kong pagsalitaan ka pero sobra ka na. Hindi na tama ang ginagawa mo. Dapat kang etema. Sa tingin ko dapat ka na ring umuwi. Pero sabi mo ako ang bagay sa. Pinutol siya nito.
Oo, sinabi ko iyon, pero wala naman akong magagawa kung ang mahal ng apo ko ay hindi ikaw. Hindi ka dapat nagmamaliit ng iba dahil sa mas nakakataas ka. Gusto ko si Melay, simpleng dalaga at marespeto. Sana igalang mo na lang din ang desisyon ni Archie. I'm so disappointed. Umalis ka na. Inis na ang lolo ni Archie nang sumabat ito. Bukas ang pinto, pero walang maghahatid sa'yo. Nakapunta ka dito kaya alam naming makakauwi ka rin. Sige na, bago pa ako magbitiw ng masasakit na salita. Ayaw kong maging ugat pa ito ng di magandang mangyayari. Umalis na si Jana. Sobrang sama ng loob nito at talagang halos patayin siya nito sa tingin pa lang nito. Hindi naman ito pinansin ng mag-asawa bagkus ay siya ang inalala. Pasensya ka na sa inasal niya. Hindi na mauulit na maliitin ka pa niya ulit. Salamat sa pagmamahal mo sa apo namin. Sa wakas, nakatagpo na din ang apo namin ng babae na makakasama niya habang siya'y nabubuhay. Hindi na kami mag-aalala pa kung sakaling pumanaw man kami. Lola, don't say that. Sohi ni Archie. Pahinga na po kayo, uuwi na kami ni Melay. Bukas dadalaw na lang ulit kami kapag maaga akong nakauwi from work. Paliwanag ni Archie sa dalawa na wala namang tutol. Mas maganda kami na lang ang dadalaw upang makausap din naman namin ang tatay ni Melay. Magiging isang pamilya din naman kaya kailangan magkasundo kami. Natutuwang wika pa nito bago sila ihinatid na sa labas. Sa totoo lang kabado si Melay. Biglaan naman kasi na may boyfriend na agad siya. Samantalang nagpaalam lang naman siya sa tatay niya pero pag uwi niya may ibabalita na agad siya. Natatakot siyang baka masermonan na naman siya nito. Sana nga matanggap nito ang relasyon nila ni Archie. Natatakot ka? Biglang tanong ni Archie nang hawakan nito ang isang kamay niya, habang ang isang kamay nito ay nakahawak sa manibela. Pansin ko kasi sa mukha mo. Ani pa nito bago saglit na sumulyap. Siya naman ay napatango. Ngayong boyfriend na kita, kinakabahan talaga ako sa tatay ko. Pag-amin ni Melay. Iba kasi ang prinsipyo ni tatay Ayaw niya na mapapahamak kami o mahuhusgahan, at lalong ayaw niya na pinapares namin ang sarili namin sa mga taong tuldok. Pinutol siya ni Archie. Don't worry, kakausapin ko si tatay mo. Ipapaliwanag ko na ako ang nagpapansin sa'yo. At wag na wag mong mamaliitin ang sarili mo, nanghihina ako kapag ginagawa mo iyan. Melay, hindi mo naman kailangang sumagot agad sa akin kung hindi mo pa talaga ako gusto Handa akong mag-effort at maghintay. Paliwanag pa nito na nakapagpag-on talaga sa damdamin niya. Gusto rin kita. Gustong gusto na rin kita, Archie. Hindi ko lang maalis sa sarili ko na manlula sa estado mo. Handa kitang pantayan, wag mo lang isipin iyan. Hindi na siya nag-isip pa ng kung ano, basta itiniwala na lang niya ang lahat kay Archie. Umaasa siya na matatanggap ng ama niya ang pakikipagrelasyon niya kay Archie na amo nila. Hawak kamay sila ni Archie nang pumunta sa tinutuluyan nila. Si Anisha ay nagulat pa nga pero napangiti ito nang makita ang kamay nilang magkahawak. Gising pa ito pati ang tatay niya, mukhang hinihintay sila. Ngunit nang makita ng ama niya ang kamay nila ay napaiwas ito ng tingin. Sir, magandang gabi ho. Formal na formal ang ama niya. Melay, pumunta ka na sa silid ninyo ni Anisha. Utos ng ama niya pero hindi siya tuminag. Tay, may sasabihin po sana kami. Mahinahon at natatakot niyang wika. Pwede pong pakinggan ninyo kami. Gabi na, matulog na kayo ni Anisha. Bukas ay maaga pa ang trabaho. Sir, salamat sa paghatid sa anak ko. Tay, makinig ka naman ho. Melay, pinagtaasan siya nito ng boses. Sumenyas naman si Archie sa kanya na sundin na lamang niya ito. Dali-dali silang pumasok ni Anisha sa silid habang siya ay lumuluha. Si Archie at ang ama na lang niya ang nasa sala, hindi niya alam kung anong mangyayari, mas natatakot siya. Ayaw niyang mahiwalay kay Archie dahil ngayon lang siya nakaramdam ng ganito. Ngayon lang niya hinayaan ang sarili niyang magmahal at mahalin. Pasensya na ho, si Archie ang nagpakumbaba. Biglaan ho ang nangyaring pagtatapat ko kay Melay. Ngunit wala akong planong gawan siya ng masama. Sana ho huwag ninyo siyang ilayo sa akin.
Trabahador mo kami, napakayaman mo. Wala naman ho sa estado ng buhay ang pagmamahal. Sana wag ho ninyong isipin iyon. Mahal ko po si Melay. Ngayon ko lang ito naramdaman, at napakasaya pala. Paano pag hinusgahan ang anak ko? Paano kung pag-isipan siya na ginagamit ka lang para makaahon kami? Sa tingin mo ba hindi ako masasaktan? Buong buhay ko ang gusto ko lang protektahan sila mula sa mga taong sasaktan lang sila. Gusto ko din ho siyang protektahan. Mariing napapikit ang ama ni Melay. Napakalaki ng naitulong mo sa amin, pero hindi ibig sabihin yun ay tanggap na agad kita. Gagawin ko ho ang lahat para tanggapin ninyo ako. Nakita ng ama ni Melay ang pagiging determinado niya. Tinapik nito ang balikat niya bago sumagot. Hindi ako makaka-oo sa iyo ngayon pero bibigyan kita ng pagkakataon kung talagang mahal mo ang anak ko. Ito lang sapat na kay Archie. Masaya na siya na malamang may pag-asa para matanggap sila ng ama ni Melay.